Hello guys! Welcome to my vlog and this is Andrew Lacuachero. Samahan niyo ako sa aking adventure ngayon papuntang Europe countries dahil very excited na actually ako. And this is my very first time to travel as a backpacker and solo traveler. So, my purpose of this vlog, I'm vlogging this for the information of all those who are planning also to visit Europe countries, and I have to document every single details in my vlog and in my travel in order for them to be well informed, especially my viewers na nangangarap na mag-travel din as solo traveler going to Europe countries. Every single details started from the processing of papers, all what I encountered in my travel, I have to document it here. And rest assured to you guys na updated kayo kasi lahat ilalagay ko sa vlog na to para well-informed kayo. Pwede kayo magtanong sa comment section and I will ensure to respond it to you immediately. Or if not, kung mabisi ako, syempre, babalikan ko kayo. All the expenses, I'm gonna track it down and I'm gonna list it down in order for you to be well-informed kung magkano ang gagastusin ko per country. So, ang itinerary ko lang, entry and exit. Entry ako sa France at mag-exit ako to Italy. For 20 days ako mag-iikot sa Europe countries. Tingnan natin kung ilang countries ang maiikot natin by train, by land lang po ako. So, samahan nyo ako sa ating adventure at hope this will be a safe travel and God bless us. So, I'm very excited. Please be there and keep updated and I will keep you updated definitely. Bye-bye. So at this point, kakalabas lang natin sa immigration at papasok doon sa boarding area kasi may stopover ako from Bahrain going to France. So 7 hours tayong mag-travel from Bahrain going to France and papasok na tayo sa airplane, syempre. And this is the first point of our vlog and destination, guys. So I'm very excited and this is a mixed feelings and emotions because being a first timer, we don't know what's gonna happen. Expect the unexpected. God bless to us, guys. So finally, guys, we reached in France already. So welcome. Bonjour. Perfect. Ako na lang yung natira dito sa ano. Thank you. Ang lamig. Nagpahuli talaga ako ng ano na labas kasi para, diba, ako na lang mag-isang maglakad sa hallway. At saka walang maabala. Malamig ngayon sa France. Nakarating lang natin. So, pumuoso ko. Pagdating ko nga sa immigration ng France, guys, ito yung mga questions sa akin. What is your purpose of coming to France and how many days you will stay here? Show me your return back ticket. Do you have money to support your stay here? And what is your job? Show me some ID. And since your exit is in Italy, how you will go there? Sabi ko, by train. At nasagot ko naman lahat ng questions nila. Very confident naman ako. So, paglabas lang natin dito sa airport, meron ditong train station. Punta lang tayo doon. Sundan lang natin yung signage na yan. At doon na tayo mag-rent ng train. Bilang first time sa isang country, guys, medyo nakakalito. Pero madami namang signages as guide sa atin kung saan pupunta. So, kailangan lang natin mapagmatyag at magbasa-basa para at least guided tayo. Okay? O, diba? Andito na tayo sa France, guys! Welcome to France! So, terminal ng train station, nasa baba lang. So, punta tayo sa underground. Ang hirap maghanap ng train. Ano nila dito? Nakakalito. So, nasa yung E-West dito.
Punta tayong over. Sorte. Bahala na, wala na kung mawala. Good luck sa atin. Magtanong na lang tayo kung saan tayo nito. A West. Ay, asa na tayo? A East. A West daw. Actually guys, ito yung napapansin ko. Nakakalito yung metro station dito sa France. Merong taas, pababa, kaliwa, pakanan. At saka nakakalito. At saka yung mga tao pabilisan yung lakad. Walang pansinan, walang nag-smile. Kaya good luck sa atin. I-meet ko kasi yung kaklase ko direct from the airport going to their place. Kaya good luck. See you guys. Over ito. Baba tayo. Ang daming tao. Parang zombie apocalypse. Ito na nga, nakakalito kasi dito yung ano nila. Diyos ko. Kaklasiko. Kumusta Jab? Welcome. So, welcome to France. Bonjour. Sa wakas nakapunta na akong France. Nakakalito yung mga ano nyo dito. Si Kuya umihi dyan, oh. Meron. So, welcome to Paris, guys. Nandito tayo ngayon sa tuktok ng Yayamaning Building. Nakikita natin yung Eiffel Tower. Pupuntahan natin yan mamaya. Ayun, oh. O, sige na. Galing, ano? Dito sa France, madami kang makikitang mga street performers. And ayun na nga, hindi na tayo nagsasayang ng oras. Pagdating natin sa bahay ng kaklasiko, kumain lang kami, nag-rest or nagbihis, diretso na agad. Huwag na tayo magsayang ng oras. Eiffel Tower yung unang destination natin. Sorte means exit. So let's go for exit and find the Eiffel Tower, guys. Bye-bye. By the way guys, update, main mode ng transportation nila dito sa France is metro and bus. So kuha na lang tayo ng worth 12 to 15 euros lang naman, affordable yung ticket nila, pass for the whole day. Pwede siyang kunin sa mga parang ATM machines na nagkalat lang dyan sa tabi-tabi. Kaya by swipe, ATM card, pwede nyong gamitin, swipe nyo na lang. Yung card natin gumagana naman dito. Okay, bye-bye. At ang maganda lang dito sa Paris, guys, lahat ng tourist destinations ay connected lang sa metro nila. Accessible at walking distance sa metro nila. So, kaya tipid, affordable, at madaling hanapin. Kaso lang nakakalito ang metro nila. Paakyat, pataas, pababa, pakaliwa, pakanan. Kaya magtanong-tanong na lang tayo at madami namang mga signage. Well guided naman tayo. Bye-bye. Oh wow. Ano yung hinahawakan nila, Jab? Yan. Ah, akala ko ng ano, ng aruling. Filipino. Manipakayaw, nice picture like this. Very good picture. Easy. Parang against the light yung Eiffel Tower.
Dapat nandun sa kabila, papunta dito ano. Matinding lakaran ang gagawin natin guys ditong tour natin sa Europe. Kaya pag pupunta kayong Europe, magsuot kayo ng komportableng shoes, wag yung naka-heels. Ang haba ng pila para papuntang Eiffel Tower. For ticket ba to or for ano? Ticket to. Para aakyat. Sige, tanungin lang muna natin kung magkano, kung affordable, punta tayo sa taas. For non-ticket. Paglabas sa metro station guys, until Eiffel Tower, maglakad lang ng around 10 to 15 minutes. Malapit lang siya, walking distance. Ito yung entrance, ang daming tao. For ano, yung mga ticket. Hawakan mo siya. Naka-video na siya. Welcome to Eiffel Tower guys, here in Paris. Bonjour. Guys, sobrang haba talaga ng pila papuntang Eiffel Tower. Dito pa lang sa entrance, sobrang daming tao na. Kaya agahan nyo na lang pagpupunta kayo dito. At ito na nga, maswerte ako nang dahil nandito yung kaklase ko sa university. Dito siya nag-work. Kaya meron na tayong all-in-one na. Photographer, videographer, tour guide. Naka-leave lang siya actually ng 4 days para i-assist ako dito sa France. Thank you, Jab! So, nandito tayo ngayon sa entrance ng kuhanan ng ticket sa Eiffel Tower. Bali, 18 euro yung sa mga children at saka 23 euro naman para sa adults. Ayan ang pila, pagkahaba-haba. Papunta sa tuktok. Ayan. Nandito actually tayo sa baba ng Eiffel Tower. Ayan siya. Dito tayo sa gitna, guys. So, pila tayo. Hello, chat. Pila tayo. 23 euro per head at saka ano, bali 18 euro per head sa mga bata. 32 yung sa adult, di ba? Oo, 32. pero hanggang second ano lang. No, yung 23 sa second floor. Yung 32 sa summit. Dun sa tuktok talaga. At update guys, after natin mag-Eiffel Tower, going to our next destination tayo sa Champs-Élysées and Arc de Triomphe. Ito yung eleganting area ng Paris kung saan makikita ang mga luxury boutiques. Nandito actually ang pinakamalaking shop ng Louis Vuitton. And charming cafes, historic landmarks. Ito yung tinataguriang symbol of French pride and history area nila. So makikita natin madaming mga turista. Kailangan lang natin makipag friends sa kanila, makipag socialize. We are taking pictures and videos in the area. Kaya nakakatuwa. Kaya ingat lang sa mga gadgets nyo kasi meron daw dito mga mandurukot. Pero wala naman ako na-encounter nga dito. Kaya okay lang. Andito naman yung kaklase ko, guided naman ako. At maging friendly sa mga tourist, especially pag solo traveler tayo. Pwede tayong makipag-meet ng ibang tourists to take pictures, alayon lang kung sa Bisaya pa. So, pwede. So, you can take pictures with them and they will take pictures with you. So, that's it. Very easy to access yung area kasi open area naman siya. Nasa gilid lang ng mga streets or kalye. Accessible siya by bus, by train, or by taxis. Kaya, mabilis siyang makita at ma-meet kung gusto mong pumunta sa iconic area na to, guys. So, I'm with a group here and you guys from where?
We are from Málaga. Con español es guapo. It's video actually. So after ko makipag-socialize dito sa Arc de Triomphe, punta naman tayo sa next destinations natin guys, sa Montmartre and Sacré-Cœur. Ito yung isa sa pinaka iconic landmarks sa Paris, which is Sacré-Cœur Basilica, and simbahan actually siya. So ito yung last destination natin for today, and maganda yung place. Abutan na yung mga top view ng Paris area. Kaya enjoy, and kung gusto nyo magsimba na rin kayo. Yung fence, by the way, may mga ano dyan, may mga susi or kandado dyan para sa mga lovers in Paris. So hanggang dito na lang muna tayo guys in today's video, kasi napagod ako sa biyahe, napagod ako sa tour natin sa tatlong destination dito sa Paris. Lakad, akyat, baba, kaliwa, kanan, ang sakit sa paa. Kailangan ko ng haplas